Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Noong 2021, kinailangan akong isugod sa ospital para sa isang emergency na cesarean dahil sa mga komplikasyon sa aking pagbubuntis, at sa panahon ng pagkawala ng malay ko ay umalis ako sa aking katawan. "We're losing her," narinig kong sabi ng doktor habang sinusubukan nila akong buhayin. Ako ay nanonood mula sa isang posisyon sa itaas ng operating table, ang doktor at mga nurse na nagsasagawa ng CPR sa aking katawan habang sinusubukan nilang buhayin ako. Ihanda ang defibrillator, naaalala kong narinig ko ang sinabi ng doktor bago ako nagsimulang bumilis pataas. Naglalakbay ako pataas, ngunit saglit, nang bigla akong dumating sa pinakakahanga-hanga at kahanga-hangang kristal na lungsod. Sa aking pagkamangha, tumayo ako roon na nalilito sa hindi maipaliwanag na kagandahan at karalegan ng pangitaing nasa harapan ko. "Welcome, Gwen. We've been expecting you," narinig kong sabi ng boses sa isip ko. Tumingin ako sa paligid para alamin kung sino ang nagsalita. Ang nilalang na nakita ko nang lumingon ako ay tila isang lalaking balbas na may kayumangging mga mata at ang pinakamagandang ngiti na nakita ko. Siya ay may tanned complexion, at nakasuot siya ng robe na may gintong sash. "Hinihintay mo ako?" tanong ko sa kanya. "Oo," sagot niya. "Bakit mo ako hinintay?" tanong ko sa kanya. "Gwen, natapos mo na ang iyong misyon, at oras na para umuwi ka," malumanay niyang sagot. "No, it cannot be. Kakapanganak ko lang, and I need to be there for my baby," balisa kong sagot. Bagamat nakaramdam ako ng labis na kagalakan at napakatahimik sa lugar na iyon, alam kong kailangan ako ng aking mga anak. "Why do you want to go back so badly?" tanong ng lalaki na tila naguguluhan sa aking pagkasabik. "Kailangan kong nandyan para sa aking mga anak. Mangyaring hayaan akong bumalik sa kanila," pakiusap ko. "You have all of your loved ones here for you. Are you willing to give all of that up?" tanong niya. "Ako nga," sabi ko. "Ikaw ang unang kaluluwa na nagmamakaawa na bumalik, kaysa magmakaawa na manatili," sabi niya habang nakangiti. "Hindi pa handa ang katawan mo para bumalik ka. Kung babalik ka ngayon, mamamatay ang katawang iyon, at hindi ka na makakabalik. Samahan mo ako," utos ng lalaki sabay lahad ng kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nagsimula kaming maglakad ng magkasama sa kristal na lungsod. Ang pag-ibig na naramdaman ko sa kanyang haplos ay naging dahilan upang maisip ko ang aking desisyon na muling mabuhay sa mundo. Habang naglalakad kami sa mga lansangan ng kristal na lungsod, isang serye ng mga imahe ang nagsimulang lumitaw sa aking harapan habang sinimulan ko ang isang pagsusuri sa buhay. Ang mga larawang iyon na lumitaw sa aking harapan ay nagmula sa simula ng aking kaluluwa, at partikular, sa sandali ng aking kapanganakan mula sa bibig ng Diyos, habang ako ay hiningahan niya. Nakita ko ang aking sarili na nagsusumamo sa Diyos na ipadala ako sa earth upang makasama ang mga magulang na pinili ko, at nakita ko ang aking sarili na ikakasal. Ako ay saksi sa pagsilang ng aking mga anak sa pagsusuri sa buhay na iyon, at nakita ko ang aking sarili na namatay sa operating table. Sa pagtatapos ng pagsusuri sa buhay, natagpuan ko ang aking sarili na nakahawak sa lalaki habang umiiyak ako. "Ayos lang," panatag niyang sabi habang nakahawak sa akin. "Nangyayari ito sa lahat kapag naranasan nila ang kanilang buhay mula sa pananaw ng aking ama," sabi niya. Noon naisip ko na ang lalaking kasama ko ay, sa katunayan, si Jesus. Paanong hindi ko napagtanto na kasama ko si Jesus doon, pagtataka ko. "Panginoon ko, patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala sa iyo. Patawarin mo sana ang kamangmangan ko," pakiusap ko. "Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Maghihintay ang langit sa iyong pagbabalik," sagot niya. Ipinakita sa akin ni Jesus sa loob ng lungsod ang tahanan na inihanda ng kanyang ama para sa akin. The more that he showed me, the more I found that I wanted to stay. "Hindi mo na kailangang bumalik," paalala niya sa akin, naramdaman ng pagnanais kong manatili. Bumalik ako sa aking buhay sa lupa, ngunit bago ako umalis sa lugar na iyon, ipinakita sa akin sa isang pangitain ang isang posibleng hinaharap para sa earth. Nakita ko na sa 2042, magkakaroon ng isang malakas na lindol na humahati hindi lamang sa kanlurang Estados Unidos kundi pati na rin sa karamihan ng Asya. Nakita ko ang ilang bahagi ng California na nilamon ng dagat, at ang Japan at Korea ay napawi sa balat ng lupa. Ito naman ay humahantong sa maraming maliliit na digmaan na sa 2048 ay lalala sa isang digmaang pandaigdig. Tulad ng lahat ng digmaan, lahat ay ipinaglaban dahil sa mga mapagkukunan. Sa wakas ay natapos ang digmaan noong 2053,
ngunit hindi bago ang tatlong pangunahing superpower, Russia, China, at Estados Unidos, ay malapit sa isang tadong digmaang nuclear. Panahon na para bumalik ka, biglang sabi ni Jesus sa akin. I'm ready, sagot ko. The next thing I know, bumalik na ako sa katawan ko. Hit her again, narinig kong sabi ng doktor nang lumapit ako. Habang nagpapagaling ako, tinanong ko ang mga nurse kung gaano na ako katagal patay. Ang mga nurse ay tumugon lamang na may hitsura ng pagkabalisa sa kanilang mga mata at pagnanais na baguhin ang paksa, at sa huli, hindi na ako nagtanong. Hindi ko alam kung namatay ba ako ng ilang minuto o kahit ilang segundo, ngunit alam ko na nasa lugar ako na tunay kong tahanan at napagpasyahan kong bumalik sa Earth para sa aking mga anak. Kahit na nakaranas ako ng mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis, ang aking anak na lalaki ay ipinanganak na malusog, at mayroon akong Diyos na dapat pasalamatan para doon.